at nagpapatuloy pa rin ang paghahanap sa mga natabunan. Kasabay ng investigasyon sa dahilan ng pagguho. Ngayon pa lang, may nakita ng pagkukulang batay sa pagsusuri ng ilang engineer sa gusali na minsan nang sinuspindi ang pagpapatayo. Mula sa Angeles, Pampanga, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Mel, nakakita ng panibagong signs of life ang Bureau of Fire Protection dito sa isang parte ng gumuhong gusali dito sa Angeles City, Pampanga. Samantala, sa pangunang pagsusuri ng mga civil engineers ay may nakitang ilang pagkukulang sa pagkakagawa ng gumuhong gusali dito nga sa Angeles City. Kanina pasado alas 10 ng umaga, na-recover ang pang-apat na biktimang nasawi sa pagguho ng itinatayong gusali sa Angeles City. Natukoy ang lokasyon ng bangkay gamit ang mga K9 units ng Philippine Coast Guard at ang mga thermal scanners ng Bureau of Fire Protection. Ang sinisimulang alamin ng mga engineer, bakit gumuho ng ganon ang under construction na building lalo't wala namang naitalang lindol. Isa sa mga hadlang sa investigasyon ang mga tipak ng konkretong tumatabon sa pundasyon at mga biga ng gusali. Hindi pa magamit ang mga heavy equipment dahil patuloy ang paghuhukay sa tinatayang 17 construction workers na maaring naipit sa ilalim. Kailangan po natin i-assess po ang situation ng buong area, kaya hinati po natin sa 4 quadrants para i-check natin para kung may sign of life. O, ganun po. Hindi naman tayo pwedeng pumasok basta-basta, hindi naman tayo pwedeng magtanggal ng mga debris kasi siyempre yung structural integrity natin, alam natin na compensate na po. At anytime pwedeng mag-collapse po ang humahawak po sa kanila. Alam po natin mga scaffoldings lang ang humahawak. Pagkatapos na ito, i-investigate na natin kung anong parameters o kung ano man nangyari kung bakit nagkaroon po ng trahedyang ganito. Nagsimula ang construction ng siyam na palapag na hotel noong taong 2024. May plano rin para sa 2 roof deck. Ang gusali, pagmamay-ari ng kumpanyang Golden Years Construction and Steelworks Corporation na siya ring kontraktor ng proyekto. Hinihingan pa namin sila ng pahayag. Isa-isa ngayong tinitingnan ng mga volunteer civil engineer ang mga structural plans nito para malaman kung nasunod ba ang mga plano na isinumite sa Angeles City Hall. Kasama sa mga sinusuri ang tibay ng materyales na ginamit sa pagpapatayo ng gusali at kung nasunod ang ibang pamantayan sa construction. So far, anong findings, sir, sa Ayaw pa namin ng tawag dito, findings. Okay. Medyo hilaw pa sa ngayon. What did you do? Nakita kaming mga hindi nag-follow sa code sa construction practice. But, yun muna sa ngayon. Nire-request kasi namin na once na maalis yung mga rubbles, mag-visit namin doon yung site para ma-actual yung mga dimensions ng mga structural materials compared versus sa plan. Hindi man masabi kung depektibo ba ang istruktura, may mga nakita ng pagkukulang ang mga engineers. So far, anong nakita niyong by violation? Ang baka na lang sir, mga standard na mga rebars na dapat meron. Like for example sa mga joints na yung mga confinement, dapat may mga rebars na. Yun yung mga wala. Sinabi naman ng Department of Labor and Employment Region 3 Director na noong nakaraang taon, ipinatigil nila ang pagpapatayo ng gusali dahil sa mga occupational safety violations. Meron kaming na-receive na complaint on non-payment of or non-coverage to SSS, PhilHealth and Pag-ibig. Yung pumuntang unang set of inspectors, 2 set of inspectors ang pumunta dito. Sila yung hindi gumagawa ng, hindi pinapasok, hindi gumagawa ng occupational safety and health investigation. Meaning, meron kaming dedicated personnel na maalam sa safety and health. Although alam din naman nung aming naunang inspector, pero syempre, on the scaffolding, the electrical, so yung mga technical safety inspectors namin ang pumunta. Dahil ang sinabi nung aming unang inspector, 2 inspectors ay parang may imminent danger. Sinulat niya doon sa ano. So, inassignan ko ng technical safety inspector. Yun nga ang nakita. Napakaraming violation. Hindi rin daw sila pinapapasok sa lugar para makapag-inspeksyon. Pero makalipas daw ng 1 buwan, nilift din ang suspension matapos mag-comply umano ang kumpanya.
Nagpunta kanina sa incident site si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tingnan ang lagay ng 27 nakaligtas na trabahador at mga pamilya ng mga nawawala at nasawi. Wala na yung breadwinner o hinahanap pa yung breadwinner, importante yung pamilya na pangangalagaan. Now, kung may injuries, may medical needs, or later on, hopefully, wag naman kung kailangan ng burial assistance, the department will also be around to make sure na nakikipagtulungan kami sa efforts ng local government. Maaari rin daw matulungan ng DSWD ang mga trabahador na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Paliwanag mo nga sa amin yung kanina nabanggit mo na merong nakikitang signs of life. Chino, paliwanag mo nga, ano ibig mo sabihin nun? Well, dito sa batay sa ating nakita buong araw kanina na Mel, no, yung signs of life ay nadedetect sa pamamagitan ng dalawang bagay. Yung thermal scanning, ibig sabihin meron silang gadget para makita kung may mainit na bahagi ng nasabing gusali at kung yung shape nun ay mukhang tao, so ina-assume natin na tao yon at kung buhay pa, syempre mainit ang katawan, yun po yung magiging reading na maaring buhay pa yung tao, whether unconscious or conscious. Tapos bukod doon, meron ding mga canine units na ang mission talaga at na-train yung mga aso na yon na mag-indicate or ibig sabihin umupo or magbigay ng ibang senyales na nagsasabi at magbibigay ng impormasyon sa kanyang handler na buhay pa, may tao sa ilalim ng nasabing gusali o anong parte ng gumuhong gusali dito sa Angeles, Pampanga. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.